Hello, isang magandang araw. Ngayon ay Friday, bale hindi ako nakapag-update nung Miyerkules tsaka kahapon kasi nung Miyerkules may pinuntahan ako tapos kahapon ay may pinuntahan pa rin. Tapos may something basta. So, bale yung update natin ngayon ay magkasama na yung 164 at 165. Pero bago yon, magsha-shoutout muna tayo sa mga nag-comment noong chapter 163. Shoutout kay Roger Cortez Jr., Grisha Paligutan, Ferdinand Lagaw, Antonio Dumalaos, William Martinez, Ronald Esok, Suitenya Magbanwa, Emilia Manzano, Rex Oybar, Donna Olimpo, Erwin Abong, Chard Gail Bobis, Jeffer Dolar, Jeneline Fernandez, Justin Bulan, Jose Tampoco, Joven Rebucan, at kay Ram Chris Mitante. So, simulan na natin sa chapter 164. May kakaibang datingan si Mendez nang tumayo lang ito basta habang hawak ang bola. Ito nga ang naramdaman ni Ramirez, at nang tumabi rin sa kanya si Perez para iwanan si Francisco, ay siya naman pagseryoso ng tingin ng nakaitim ng jersey na player ng Mansalay na may numero 3 sa kanilang dalawa. Bakit ninyo iniwan ng isang kakampi? Seryosong tanong ni Mendez, at isang pataas na pasa ang kanyang ginawa na dumiretso kay Terence na mabilis din agad na tumalon. Huwag ninyong mamalitin ang mga kasamahan ko. Dagdag pa nga ni Mendez, at paglingon ni na Perez at Ramirez kay Francisco ay isang pamilyar na shooting form nga ang kanilang nakita. Ito nga ay kagaya rin ng ginagawa ni Mendez kanina. Marunong din ang batang iyon ng shooting form mo? Kung ganoon, sambit nga ni Ramirez na napalingon sa umarkong bola sa ere. Medyo napalunok naman si Terence nang magpakawala kagad siya ng unang 3 sa larong ito. Ngayong nasa loob nga siya ng court ay mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib niya, at nang makita niya ang pagbulusok ng bola ay napangiwi na lang siya nang magmintis iyon. Isang ngiti naman ang sumilay kina Ramirez at Perez dahil sa pangyayaring iyon. Tila raw napahiya si Mendez sa sinabi nito. Pinagmasdan niya ng dalawang player na may numero 3 at pasimple ring binangga ito ni Ramirez para tumakbo sa side nila. "Carlo, iba tumukho agad sa amin ang bola," sigaw pa ni Ramirez kay Ibanez, at nagwala nga lalo ang mga fans nila nang marinig iyon. Pumalingaw nga rin sa loob ng venue ang chant para sa Sea Lions, Puerto Galera at Ramirez. Si Terence naman ay napatingin sa kanyang coach Mendez at parang nahiya siya dahil sa nangyari. Si Sir Tuason nga ay napatakbo na rin para bumaba sa side ng kalaban. Kaso, si Ricky ay sumenyas ang kamay para sabihing mamaya sila tumakbo. Ang bola nga ay makikitang pababa na mula sa pagtama sa ring. At sa ilalim nito ay makikita si Ibanez na kagad na nai-box out si Alcoba na sumusubok pang lumaban. Pagkatapos nga noon ay isang malakas sa pagtalon ang ginawa ni Carlo, at kasabay rin noon ay ang pagbulusok din pataas ng isa pang player ng kalaban na may apelyidong Magbuo sa likod ng jersey. Sinabayan nga nito si Ibanez, at sina Perez at Ramirez na nasa malayo ay napaseryoso na lang. "Bumalik kayo!" sigaw naman ni Jules na nabigla nang harangan siya ng takbo ni Tuason. "Easy lang sa akin itong si Tatang," sabi nga sa isip-isip nilang Dicho, na itinodo nga niya ang kanyang pagtakbo papunta sa player na may hawak na bola. Nakita nga rin niya si Mendez na papalapit kay Magbuo. Nang sandali ring iyon ay mabilis namang lumalayo sa ilalim ng basket si Alcoba. Paglapag nga ni Magbuo ay agad niyang hinanap si Mendez, at nang makita niya ito habang nakatingin sa mata ay agad niyang iginalaw ang kanyang mga kamay papunta rito. Napahakbang pauna si Ibanez, at si Landicho naman ay napatalon sa harapan ni Mendez. "Nice," sabi naman nga ni Mendez, at bumigla ng harap si Magbuo sa basket. Isang fake lang ang kanyang ginawa, at sa pagharap niya sa basket ay naroon na nga si Dalisay para tapikin ang bola mula sa kanyang dalawang kamay. Ngumiti naman si Marlon, at isang mabilis sa pagbato sa bola ang kanyang ginawa papunta kay Alcoba na nasa side corner ng 3. Ipinasa pa niya. Nasambit naman ni Perez, at si Ramirez naman ay kumaripas ang takbo papunta kay Alcoba na nagdidilim ang paningin habang nasa porma ng pagtalon. Agad niyang tumalon si Henrik sa pag-aakalang titira na ang batang iyon. Kaso, pinakagat lang pala siya nito. Umiwas si Alcoba kay Ramirez, at doon na nga nito itinuloy
ang kanyang plano. Matapos niyang makita ang basket, ay doon na siya tumalon at pinakawalan ng bola. Isang magandang pag-arko ng bola ang nakita ng mga manonood. At sa paglapag ni Dwayne, ay siya rin pagngiti niya nang bahagya nang pumasok ito sa loob ng basket nang walang kasabit-sabit. Kumawala na nga lang ang malakas na hiyawan ng mga kasamahan nila sa bench. Si Valdez nga ay makikitang sumenyas pa sa kanila. Depensa naman, sigaw ni Gerald, at nang bumalik sa posesyon ng kalaban ng bola, ay isang full court defense ang ginawa ni Mendez na kinaseryoso ng mga manonood, lalo na nga ang mga players na nagmula sa ibang bayan. Binibigyan mo pa ba ng pag-asa ang mga players mo? Tanong nga ni Henrik na napangiti nang nasa harapan na kagad niya si Mendez. Mabilis nga niyang pinatalbog ang bola at hindi naman siya nakarinig ng sagot sa kanyang defender na bumigla ng sugod sa kanya. Napangiti naman si Ramirez nang isang mabilis sa pag-iwas pakaliwa ang kanyang ginawa. Pagkatapos nga noon ay pasimple niyang sinanggi ang katawan ni Mendez gamit ang kanyang isang braso. Nilampasan nga niya ito at nabigla na lang siya nang gumulong palabas ng court ang bola na inakala niyang nasa kanya pa ring mga kamay. Sumilbato ang referee at bola pa rin daw ng Sea Lions. Kaso tila napaseryoso naman si Ramirez nang lumingon kay Mendez na tila hahabulin pa rin sana ang bola. Kailan niya ako natapikan? Tanong nga sa sarili ni Ramirez. Napatingin nga rin siya sa kanyang mga kasamahan at isang malakas sa palakpak ang bigla na lang niyang narinig mula sa kanilang bench. Kalma Henrik, huwag kang magpabaya. Delikado kung magpapabaya ka. Sigaw nga ni Jeric Salonga. At makikita naman nga si na Mover na nakatingin lang kay Ricky Mendez ng oras na iyon. Nakita ninyo ang ginawa ni Ricky? Tanong nga ni Mover sa kanyang mga kasamahan. Ang baba ng tapik na iyon sa bola. Hindi nga kagad mapapansin ng kalaban na yun. Ang bilis din ng paghila niya pabalik sa kanyang palad. Sabi naman ni Tristan Agoncillo. Ngayong pinagmamasdan nga niya si Mendez ay medyo napapangiti siya dahil parang nakita na niya ang ganitong Mendez noon. Ito nga rin ang nasa isip ni Mover Flores na parang natutuwa sa mga nangyayari. Magaling Ricky, magaling. Mas lalo akong na-excite sa mangyayari sa labang ito. Sambit naman ni Maki Romero na napatingin sa scoreboard. Kung magpapabaya ang kalaban ninyo, hindi na ako magugulat kung kayo ang mananalo sa labang ito. Na kay Ramirez na nga rin muli ang bola at pagkasambot niya ay isang mabilis sa pagtawid sa gitna ang kanyang ginawa. Pagkatapos noon ay bumigla rin siya ng paghinto. Lumitaw naman kaagad si Mendez sa kanyang harapan na marahang nakababa ang katawan. Naghahanda nga ito ng buwelo sa kung anong klaseng galaw ang kanyang gagawin at parang ang ibang tao na ang kalaban niya ngayon. Hindi raw ganito ang datingan ni Mendez kanina at bigla rin niyang naalala ang sinabi ni Jeric. Kalma Henrik. Makikita naman ang mabilis sa pagkilos ni na Perez, Landicho at Ibanez para maghanap ng magandang pwesto. Si Dalisay nga ay agad na binigyan ng screen si Perez at nang makita ito ni Ramirez ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Alam kasi niyang may advantage si John Ray kay Francisco na tila kinakabahan pa rin sa paglalaro nito. Ang mga manunod naman ay nabigla nang kamuntikan pang ma-intercept ni Mendez ang pasa na iyon nang bumigla itong talon sa direksyon ng pasa ni Ramirez. Nasambot pa rin naman ito ni Perez pero parang bigla siyang nakaramdam ng munting kaba sa pangyayaring iyon. Naging dahilan tuloy ito para madali ang kanyang planong pag-atake. Si Ramirez naman ay marahang natahimik na kaagad na tumakbo para takasan si Mendez na wala man lang daw reaksyon sa kamuntikang steal na iyon. Agad lang nga itong tumakbo palapit sa kanya. Gustuhin man ni Ramirez sa magsalta pero parang may presensya raw si Mendez ngayon na parang nakakakabang kausapin o asarin. Humarap naman si Perez kay Francisco at sa paggalaw niya sa bola ay siya namang pagsunod ni Terence dito na ikinangiti ng kalaban. Agad ngang nilampasan ni John Ray ito at makikita ang kanyang magandang dribbling sa pagsugod niya sa basket. Si Alcoba nga at Magbuo ay napahanda. Ngunit tila mahihirapan sila dahil si Ibanez ay pasimpleng kumilos palayo na ikinabalik ni Dwayne. Isang mabilis na screen naman ang ginawa ni Dalisay kay Magbuo at ito na nga ang ginamit na pagkakataon ni Perez para tumalon papunta sa basket.
Isang simpleng layup lang ang kanyang ginawa at nang pumasok ito sa ring ay siya rin pagwawala ng mga supporters nila na dinagundong na naman ang buong venue na maririnig nga sa labas. Si Lions, si Lions, si Lions. Naging mas malakas din ang paghampas ng mga ito sa mga tambol nilang dala at halos mabingi na nga ang team ng Pinamalayan at Bako na malapit dito. Ang iingay ng mga ito, hindi naman kayo mananalo. Bulalas na nga lang ni Larry Dizon na pasimpleng ikinailing ng kanyang mga kasama. Paano? Kanina pa kasi niyang sinasabi sa kanyang mga kakampi na ang Mansalay ang mananalo. Ito ay hindi dahil sa gusto niyang manalo ang underdog team o dahil hindi niya gusto si Ramirez. Ito ay sa kadahilanang may tiwala siya sa kanyang kaibigan na si Ricky Mendez. Bumalik na nga ang bola sa kamay ni Mendez at agad siyang hinarangan ni Ramirez na ikinalakas lalo ng cheer ng marami sa ace player ng Sea Lions. Defense! 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 Si Ricky naman ay mabilis na iniwasan ang paglapit nito sa pamamagitan ng kanyang paglayo. Agad namang umabante ang defender niyang si Ramirez at dito na nga bumalik sa alaala niya ang araw-araw na yung pagpapractice ng dribbling habang nakapikit. Dito nga rin nagsimulang magbago ang bilis ng kanyang dribbling at parang naging solido ang tunog nito nang marahan niyang ibaba ang kanyang katawan at humarap sa kalaban. Napangisi naman si Ramirez na mabilis na ibinukad ang kanyang mga braso sa harapan ni Mendez. Si Francisco nga at Alcoba ay parang gusto pa siyang balikan pero sumenya si Mendez gamit ang isang kamay para sabihing bumaba na sila at huwag na siyang alalahanin pa. Ang mga manunod ay napalunok na nga lang sa senyas na iyon. Ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Ramirez para maagaw ang bola. Kaso, biglang naglaho ang bola sa isang kamay ni Mendez. Isang mabilis sa pagbato sa bola sa bukas na mga hita ni Ramirez ang agad na na-execute ni Mendez. Si Henrik naman ay napangisi nang agad siyang umatras. Iginalaw rin niya ang kanyang isang kamay para harangan ang bola. Ngunit tila dumulas ito sa kanyang palad na ikinabigla niya. Parang may epektos daw ang bola na naging dahilan upang hindi niya ma-intercept ang ginawang iyon ni Mendez. Ang mga manlalaro naman sa bench ng Mansalay ay natulala ng isang mabilis sa paglampas ang ginawa ni Mendez kay Ramirez. Muli rin itong nahawakan ng bola at karamihan ng mga manunod ay nabigla nang makita ang pagngiti ng manlalarong iyon. Sorry, Henrik Ramirez. Mahina pang sambit ni Mendez na mabilis na nakatawid sa gitna. Huminto nga siya sa 3-point line at agad na tumalon para magpakawala kaagad ng isang tres. Muli na naman niyang nasaksihan ng marami ang magandang shooting form na kanyang ginawa. Muling naglaho rin ang ngiti ni Mendez at ito ay sa kadahilanang nasa harapan din niya si Ibanez na nakangiti siyang sinabayan sa ere. Mas mataas ang talon nito sa kanya. Kaso, hindi raw ito ang plano ni Mendez na bumigla ng baba sa bola gamit ang kanyang mga kamay. Ipinasa nga ni Mendez ang bola habang nasa ere at napasigaw naman si Ramirez nang i-intercept niya ang pasa na iyon. Hindi pwede. Hindi pwedeng matalo mo ako, Mendez. Sabi nga ni Ramirez sa sarili at nagwala nga ang crowd nang mahawakan niya ang bola. Dumagundong ding muli ang malakas na cheer para sa Sea Lions. Paglapag nga ni Ricky sa ibaba ay mabilis nga rin siyang kumilos para lapitan si Ramirez. Ito naman ang ginamit na pagkakataon ni Ibanez para tumakbo papunta sa kanilang side. Si Perez nga at Landicho ay ganoon na rin ang ginawa. Sea Lions! Sea Lions! Sea Lions! Ang cheer para sa mga nakaasul ang muling namayani ng mga sandaling iyon. Kaso, walang pakialam dito si Mendez na mabilis na dinipensahan ni Ramirez na may pagnisipang ipinakita sa kanya. Hindi mo pa ako kaya, Mendez. Tingnan natin ngayon kung makakasabay ka. Bulalas ni Ramirez na bumigla ng atake. Si Ricky naman ay hindi sumagot at agad niyang sinabayan si Ramirez. Kumaliwa nga si Henrik at sa pagsabay ni Mendez ay bumigla rin siya ng bato sa bola sa pagitan ng mga nakabukas na binti nito. Ang mga supporters ni Ramirez ay napatayo dahil nilampasan din nito si Mendez at doon na nga talagang nakuha ng Sea Lions ang possession.
Si Ricky naman ay nanatiling kalmado at walang kahirap-hirap na naabutan ang pagtakbo ni Ramirez. Bumigla nga siya ng kaliwa ng harapan nito at nang kumana naman si Henrik para sa isang crossover ay doon na nga napakuyom ng kamao ang mga manonood. Natapikan ni Mendez ang hindi makapaniwalang si Ramirez. Gumulong muli ang bola palabas at si Ricky naman ay agad na tumakbo sapagkat nakita niya si Alcoba na tumalon patungo roon. Bago pa man nga lumabas ang bola ay agad na itong pinalo ni Dwayne pabalik sa loob ng court. Napangiti naman ang marahan si Mendez nang bumulusok ito papunta sa kanya. Alam din ni Mendez na hindi siya hahayaan ni Ramirez, kaya sa kanyang pagsambot sa bola ay bumigla agad siya ng hinto sa side nila. Hindi nga niya ginawa ang fast break na inaasahan ng marami. Napangiti naman si Mover sa ginawa ni Mendez. Isang araw pagpapakita ng lakas sa loob ng court ang ginawa ni Ricky. Siya na ngayon ang magdidikta sa laban. At kahit pa lamang ang Sea Lions ay hindi pa rin daw nawawala sa mata ni Mendez ang determinasyon nitong manalo. In his first game, he was already facing the best player in the league. Pero parang normal na player lang ang tingin niya kay Ramirez. May pagnitingang wika ni Mover sa sarili habang nanonood ng laban. So bago tayo mag-proceed sa chapter 165, baka gusto muna ninyong i-like ang ating upload na ito. At sa mga hindi pa subscriber ng channel nating ito, mag-subscribe na po kayo para maabot natin ang 700 subscribers ngayong taon. Sa mga gustong magpa-shoutout sa next update natin sa next week, mag-comment lang po kayo sa chapter na ito. So let's proceed to our chapter 165. Mendez, sabi naman ni Ramirez na kaagad na tumayo sa harapan ng nakatayong si Ricky. Napatingin nga rin si Perez sa kanila at itinaas niya ang kanyang mga kamay para sabihin huwag na raw dahil siya na raw ang bahala sa player na ito. Muling pinatalbog nga ni Ricky ang bola at bigla na lang niyang ibinato ito papunta kay Magbuo na kaagad na napostehan ang dumating na si Dalisay. Pagkatapos nga noon ay agading tumakbo si Ricky at mabilis niyang tinakasan si Ramirez nang tumayo sa tabi niya si Tuason. Bantayan niyo si Mendez, sigaw ni Henrik na naiwanan ng kanyang binabantayan. Si Magbuo naman ay mabilis na pinatalbog ang bola at nakaabang din siya sa gagawin ni Ricky na papalapit na sa kanya. Sa pagdating nga ni Ricky ay agad niyang ipinasa rito ang bola at dito na nga napangiti ang player na ito nang ang depensa ng Sea Lions ay napapokus na sa kanya ng sandaling iyon. Papalapit sa kanya si Ibanez, ganoon din si Perez at si Ramirez, kung kaya't bigla niyang ibinato ang bola sa nalibring si Francisco. Napaseryoso naman si Ramirez at napaisip kung bakit hindi raw kay Alcoba nito ipinasa ang bola na mas may kumpiyansa raw tumira. Pero kung magmimintis daw muli ito ay mas papabor din daw naman sa kanila. Ang rebound, John Ray. Bulalas kagad ni Ramirez kay Perez na babalik sana para depensahan si Terence. Ang ginawa na nga lang nila ay agad silang nag-abang sa ilalim ng basket kung saan ay ang tanging player ng kalaban na naroon ay sina Magbuo at Mendez. Napalunok naman ang laway si Terence nang makitang pinabayaan siya ng kanyang bantay. Muli na naman ngang kumabog ang kanyang dibdib at sa pagtingin niya sa basket ay parang nanginig ang kanyang mga kamay. Kainis, bakit kinakabahan ako? Sambit na nga lang ni Terence sa sarili. Isa pa ngang ikinatatakot niya ay kung magmintis siya ay makukuha ng kalaban ng rebound kasi nakikita niyang apat ang nasa ilalim ng basket habang dalawa lang ang kakampi niya. Tama, ipapasa ko kay Dwayne. Sabi pa nga niya na napatingin sa corner 3-point area. Terence, itira mo ang bola, ngayon na. Sigaw nga ni Mendez at si Ramirez at Perez ay pasimpleng napangiti sa sinabi niyang iyon. Ayos iyan, Mendez. Ani nga ni Ramirez na masinandalan si Ricky. Kaso napaseryoso siya dahil nawala ang pwersa ng kanyang katapat nang lumayo na ito sa kanya na tila ba pinabayaan na ang bola. Kasabay ng paglayong iyon ni Mendez ay makikita na nga rin ang bola sa ere. Nagpakawala na nga si Terence Santres at makikita nga sa bench nila ang pagkuyom ng kamao ni Andrew. Terence, Terence, Terence.
Malakas sa sigaw naman ng mga kasama niya sa balugoy ni Chess na halos malagutan na ng hininga sa ginagawang pag-cheer. Paglapag nga ni Francisco ay napatingin nga rin siya sa kanyang coach Mendez na pasimpleng ngumiti at nag-thumbs up. Kasama ko si coach, si Idol, kaya bakit ako kakabahan kung magkamali ako sa mga gagawin ko? Nagsisimula pala ako. Nagsisimula pa lang kami. Wala na itong atrasan. Sabi nga ni Terence sa sarili na napakuyom ng kamao nang makitang ang bola ay dumiretso sa butas nang walang kasabit-sabit sa ring. Tatalunin namin ang defending champion. Sigaw ni Francisco sa isip na paatrasan tumakbo habang nakatingin sa pagkatulala ng mga kalaban dahil sa napakasuwabe niyang tres na maraming taon niyang sinanay kasama ang kanyang ama. Kasunod ng tres na iyon ay ang pagkawala ng cheer ng mga supporters ng Mansalay. Mula nga sa bench nila ay maririnig din ang sigaw ni Andrew na masayang masaya sa ginawa ni Terence. Tropa ko yan, ang galing mo Terence. Masayang sigaw ni Andrew na ngayon lang makikitang proud na proud sa kanyang kaibigan. Tama ayan, Terence. Ipakita mo kung anong kakayahan natin. Hindi nila tayo pwedeng maliitin. Kahit pasabihin nilang mga teenagers pa lang tayo. Sabi pa nga ni Andrew sa sarili na hindi mapigilang maging masaya. Sa ilang taon niyang paglalaro na kasama ang team ng Mansalay ay hindi niya akalaing makakaramdam siya ng ganito. Ang saya, ang excitement. Unang laro pa lang nila pero parang mas lalo siyang nagkakaroon ng kumpiyansa kapag nakikita ang mga magagandang plays na nagagawa nila. Para kang sira Andrew. Pasigaw-sigaw pa itong lokong ito. Sabi naman ni Terence sa sarili na tumayo na nga sa tabi ng kanyang coach na nasa gitna ng court. Abang ka lang lagi ng pasa ko at relax lang. Okay lang na magkamali sa laro. Dumaan din ako sa ganyan. Sambit nga ni Mendez na seryoso nang inabangan ang pagbabalik ng kalaban sa side ng mga ito. Tsamba lang ba iyon, Captain? Tanong nga ni Perez kay Ramirez na siyang nagdadala ng bola. Sirain mo ang kumpiyansa ng batang iyon. Mahina namang wika ni Henrik na kay Mendez naman nakatuon ang mga mata. Ipinasa nga nito ang bola kay Perez at pagkatapos noon ay agad nga siyang tumakbo na kaagad namang sinundan ni Mendez. Pagdating nga ni John Ray sa harapan ni Francisco ay agad nga siyang napangiti. Ayos ang tira mong iyon Toy, sabi nga ni Perez at si Terence naman ay napapokus lang sa bola. Nang bumilis nga ang dribbling ni Perez ay doon na nga ito mabante at pinatugma ang depensa ng teenager na si Francisco. Napaupo sa sahig si Terence at ikinalakas naman ito ng cheer ng mga manonood. Okay lang na magkamali. Okay lang. Sigaw nga ni Terence sa sarili na kaagad na tumayo. Nang makita naman ito ni Ricky ay napangiti siya ng marahan. Alam niyang darating ang panahon at mas matututo ang batang ito. Lahat ng manlalaro ay dumasa ganito at alam niyang malalampasan ito ni Terence. Matatalo siya ng mga mas matatandang players ng paglalaruan at magugulangan. Pero kung talagang seryoso ito sa basketball, kahit ilang beses kang matalo o mapatumba, sigurado ako maglalaro at maglalaro ka pa rin ng basketball. Mas magiging malakas. Sabi nga ni Mendez sarili at napatakbo siya nang makitang nilampasan na rin ni Perez si Magbuo. Bumilis nga rin ang takbo niya at ang nasa likuran niya si Ramirez ay napaseryoso na lang dahil nang tumalon si Perez para ilagay ang bola sa basket ay makikita rin ang pagsabay ni Mendez dito na ikinaseryoso ng mga manlalaro sa loob ng court. Mataas pa rin tumalon si Mendez. May ngiting wika nga ni Maki Romero at napakuyom siya ng kamao ng ang bolang pinakawala ni Perez ay buong lakas na hampasin ni Mendez habang nasa ere. Tumilapon ang bola papunta sa audience at ang mga supporters ng mga nakaasul ay napatahimik dahil sa block na iyon. Si Perez nga ay napatras na lang ng hindi inaasahan nang mapatingin kay Mendez na marahang naglakad para lapitan si Francisco. Ang galing ng Mendez na ito. Nasabi naman sa sarili ni Tuason na hindi maiwasang mamangha sa mga ginagawa ni Ricky sa labang ito. Sa pagtapik nga ni Ricky sa likod ni Francisco ay siya naman pagngiti rin ni Terence dahil alam niyang magiging maayos din ang lahat dahil kasama niya ang kanyang idol. Magaling ang ginawa mo Terence. Kahit ilang beses kang matumba, tumayo ka uli at dinepensahan ng kalaban. Maabutan mo man ito o hindi. Sabi nga ni Mendez at isang malakas na pag-oo naman ang sagot ni Terence na napakuyom ng kamao dahil doon.
Muli ngang bumalik ang bola sa Sea Lions. Si Perez nga kagad na tumanggap nito at tila may kung anong nangyari sa kanya matapos na mapigilan ni Mendez ang kanyang layup kanina. Parang hindi niya iyon matanggap. Parang gusto niya makabawi, kung kaya't bumigla siya ng pagpapakawala ng tres sa harapan ni Francisco na sinubukan din namang mapigilan ang tirang iyon. Bakit mo itinira kaagad? Bulalas ni Ramirez dahil may 10 segundo pa naman daw na natitira sa kanilang shot clock. Kumalampag nga lang ang bola sa ring at nagmintis ang tira ni Perez na ikinatuwa ng nasa bench ng Mansalay. Dito na nga rin umalingaw-ngaw ang malakas sa pag-rebound ni Magbuo na hindi ikinatuwa ni Ibanez dahil naunahan siya nito sa pwestuhan dahil sa ginawang biglaang tira ni Perez. Pasa, bulalas naman kaagad ni Mendez na agad namang sinunod ni Magbuo. Makikita nga rin ang mabilis sa pagtakbo ni Alcova at Francisco na hinabol din kaagad ni Perez at Ibanez. Pagharap nga ni Ricky sa side nila ay siya naman paglitaw ni Ramirez. Umatras muna si Mendez at nabigla siya nang nasa tabi na rin niya si Dalisay. Isang double team ang nangyari at mukhang natrap siya sa tabi ng court ng oras na iyon. Sir Mendez, bulalas naman ni Tuason at nang makita ito ni Ricky ay agad nga niyang ipinasa ang bola rito sa pamamagitan ng pagbato ng mababa. Nang masambot ito ni Tuason ay biglang napaseryoso ito. Pinapatalbog ko na nga talaga uli ang bola. Naglalaro na nga uli ako. Agad din namang dumepensa dito si Landicho na nababasa ang gagawin ng kanyang katapat. Easy lang daw sa kanya itong si Tatang, kung kaya't binigla niya ito ng sugod para tapikin ang bola. Napangiti na nga lang si Sir Francisco sa audience area dahil nabigla na nga lang ang mga manonood nang magawa ni Tuason na iiwas ang bola sa paparating na si Landicho. Itinaas nga niya ang bola at sinabayan ng pag-abante na may kasamang marahang pagbabago ng direksyon. Isang simpleng side step lang iyon, pero ikinagulat ito ng marami dahil kadalasan ay sa mga is-player lang nila ito napapanood. Tuason, sambit naman ni Tristan Agoncillo habang pinagmamasdan ang nakaitim ng jersey sa kupunan ni Ricky. Ngayon lang niya naisip na tila ba pamilyar ito sa kanya, lalo na nga nang ito ang magdala ng bola. Kilala mo ba siya, kuya? Tanong nga ni Troy. Naging dahilan nga rin to para mapatingin dito si Nabaron. Carlo Tuason, sambit naman ni Mover Flores na napakuyom ng kamao habang nakatingin sa nakaitim na may dala ng bola. Kilala mo ba siya, kuya? Tanong pa nga ni Von at si Mover nga ay parang nanginig ang labi nang maalala ang isang manlalaro na hinangaan niya noon dito sa Mindoro. Akala ko nagkataon lang ng kapangalan niya ay yung isang magaling na player noon dito sa Mindoro. But I think this was not a coincidence. Dahil mukhang siya nga yata ito. Sabi nga ni Mover sa sarili na napakuyom pa nga ng kamao nang bumigla ng hinto sa 3-point area si Tuason. Kaya pala pamilyar sa akin ang shooting form ni Mendez and also ang shooting form ni Francisco. Wika pa nga ni Mover sa sarili na tila ginunita sa isip ang ilang mga pangyayari noon. Alam ko, mas matanda lang sa akin ng ilang taon noon si Carlo Tuason. I went sa South para manood ng ilang laro ng mga players doon. I was in high school when I saw a college player na may magandang shooting form, may ball handling, may bilis at may gulang sa paglalaro. Nayabangan ako sa kanya base sa mga naririnig ko. But when I watched him played, it was the time na una akong makakita ng isang magaling na manlalaro rito sa Mindoro. I also heard some of his great basketball stories when he was on high school. And ang pinakang sikat noon about sa kanya ay ang pagpunta niya sa Occidental. Noong time na iyon ay tanyag sa South si Tuason, lalo na sa southern part ng Occidental. Kaso, na-injured siya nang na-injured hanggang sa hindi ko na siya nakitang muling maglaro. After noon, matagal na uli bago ako may nakitang magagaling na player na gaya niya rito sa Mindoro. Sa pagkakaalam ko ay isang teacher si Carlo Tuason at mukhang nagme-make sense na sa akin kung bakit siya nasa Mansalay team. Dahil taga Mansalay siya at naroon din si Ricky Mendez. Ano pa nga ba ang dapat kong i-expect kung malaman ni Mendez ang history ni Carlo Tuason? Kung ganoon, si Mendez ba ang nakapilit sa kanyang maglaro uli? Mahinang wika ni Mover na kinaseryoso ng kanyang mga katabi. Kilala mo siya, Kap? Tanong nga ni Baron at ngiti naman ang tugon ni Mover dahil hindi niya maiwasang matuwa. Dahil makalipas ang maraming taon,
ay heto na nga at muli na naman niyang nakita ang shooting form ni Carlo Tuason, ang binansagang Sniper Katie, dahil sa galing nito sa shooting, mapa-3 o sa perimeter area. Ang mga manonood ay napaseryoso na nga lang nang magpakawala ng 3 si Carlo Tuason pagdating nito sa kanilang side. Ang shooting form nga nito ay nasaksihan ng marami at maging si Mendez ay napatulala dahil sa napaka-smooth ng execution nito. Napakagaan at parang lumulutang ito sa ere kung pagmamasdan. Sumilay na nga lang ang ngiti sa labi ni Tuason at sa kanyang paglapag sa ibaba ay napakuyom siya ng kamao. Salamat Mendez. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na sana ako babalik sa paglalaro. Hindi pa naman ako matanda. Takot lang talaga ako at pinanghinaan ng loob. Sabi nga ni Tuason sa sarili, at pagkatapos noon ay isang magandang tunog ng paghalit ng basket ang nilikha ng kanyang pinakawalang 3 nang pumasok dito ang bola. Nakalimutan man si Carlo Tuason ng marami, hindi naman niya nakalimutan ang basketball na palagi naghihintay sa kanyang paglalarong muli. 64-56 ang score at mahigit 2 minuto na nga ang lumilipas sa ikatlong quarter ng laban sa pagitan ng mga nakaasul at nakaitim. To be continued. For those who are interested sa pag-avail ng advanced chapters ng Book 4, mag-PM lang po kayo sa ating FB page na Taong Sorbetes. At doon lang po ninyo chat kung interested kayo kasi ang Book 4 po ay finish na sa advanced chapters. Tapos ang pricing po ay 10 pesos per chapter, minimum of 5 chapters. Sa mga first time namang mag-a-avail ng ating story ng advanced chapters ay meron po tayong 2 existing promo. 2 promo pamimilian. Isa pong 100 pesos 15 chapters at isang 300 pesos 50 chapters. Ito po ay sa unang bili lang. Tapos regular pricing na po ang sunod. Yun lang po at maraming salamat. Sa next week na po uli ang ating next chapter 165. Thank you.